Good morning, good morning, good morning everyone. Good morning na papunta na ako sa work. So, quick live lang, quick video lang ito. So, finally nagtagumpay na naman ang Bangag administration. Nilipat na talaga nila ang pondo ng PhilHealth. So, kaya pa ba mga kababayan? Grabe na to. Pangbababoy, talagang hindi sila titigil hanggat ubos na yung mga dugo niyo dyan. Unang-una, PhilHealth money is not from the government. Ay ang pera na yan ay contribution yan galing sa mga tao na nag-contribute from Filipino people yan. Kaya pa ba mga kababayan ko? Wala na. Ubos na ang pera. Yung mga contribution nyo sa PhilHealth, ayun, nilipat na sinong nilagay ni Bongbong Marcos sa finance? Si Ralph Recto. Planong-plano yan. Kaupo lang yan ni Ralph Recto sa being as a finance. So ngayon, tinarbaho yan, ang tinarbaho kaagad nang umupo na yung Ralph Recto na yan. So wala talagang pag-asa ang Pilipinas kung ang mga inuupo ay uto-uto at nakinabang. For sure, siguro nakinabang dahil wala na silang puso sa mga Pilipino na naghihirap. Yung pera na yan is from the contributors yan ng mga taong, mga Pilipino na nagko-contribute. Pero bakit niya ginalaw yan? Anong pakialam nila dyan? Hindi yan pera ng gobyerno. Pera ng tao yan sa mga nagko-contribute. Dapat doon yan mapunta. Anong ginawa ng gobyerno? Bakit pinakialaman? Sinisip-sip ko lang pa, sipsipin pa nila yung dugo niyo lahat hanggat maubos. Ang kakapal ng mukha talaga nitong administrasyon na ito. Hoy, Bongbong Marcos, huwag niyong pakialaman yung pera na yan. Hindi niyo pera yan. Ibalik ang pera sa PhilHealth. Kaya nananawagan ako sa ating mga kababayan dyan. Kailangan mag-post kayo everyday. Ibalik mag-hashtag kayo. Bongbong Marcos, ibalik ang pera ng PhilHealth. Hashtag, hindi niyo pera yan. Mag-post kayo everyday sa Facebook na mag-video kayo na ibalik ang pera ng PhilHealth. Ang kapal, sobra ganid. Ganid kayo sa pera, mga jijimonyo talaga kayo. Wala kayong puso. Wag na wag niyong ibuto yung mga anak ni Ralph Recto na pinapatakbo. Tingnan mo, ang pera ay nasa ginawang business na itong politics na ito. Lahat anak, puro pinapatakbo. Di nyo pansin ang mga politiko ngayon, pagka natapos na yung terms nila, nagpapalitan lang sila, either anak, asawa, sila, the whole family gustong tumakbo ng maging politiko, maging senador, maging congressman. Bakit? Kasi alam nila nandoon ang pera, kaya kailangan wakasan na itong korupsyon sa Pilipinas. Kailangan ipasa natin kailangan mayroon tayong batas na bitay sa mga corrupt na government official. Yan lang ang paraan para matigil na itong korupsyon na ito. Dahil kung walang bitay, panay pa rin ang nakawan sa ating gobyerno dyan, sa kaban ng bayan. Just look at Singapore, China. May bitay sila sa lahat ng mga taong magnanakaw sa kaban ng bayan. I'm for it. Dahil yan ang nagpapahirap sa bansang Pilipinas. Hindi na tayo umuunlad, paurong ng paurong dahil sa mga politikong kawatan. Kaya I'm for it. I hope na kung sino mang maupo dyan sa atin ngayon sa Pilipinas na ihalal natin sa darating na eleksyon, ay suportahan nila ang batas na bitay sa mga heinous crime, sa mga criminal, sa mga terrorist at sa mga drug lord at sa mga drug dealer at sa corruption. Yan, pag mayroon yan, wala nang gustong tumakbo na maging congressman or senators. Pag yan ay magnanakaw, hindi yan uupo dyan kasi hindi na yan makanakaw. Kaya maging maganda na ang ating bansa pag naubos na yung mga magnanakaw na yan. Nakakasuka, grabe.
Kaya yung mga politiko na pabalik-balik ang mukha, papalit-palit lang mga pamilya lang nila gustong umupo. Ito pa si Sintra Villar, may anak na namang babae na tatakbo. Nandiyan na nga si Mark Villar, nandiyan na si Sintra Villar. Mga mayayaman na ito, my God. Pabalik-balik. Ito si Cayetano, si Pia Cayetano. Pabalik-balik lang yung mga yan. Nakakasuya na yung mga mukha na yan. Wag na ninyong iboto. Yung Binay, pabalik-balik. Sino pa? Yung mga Tolfo Brothers? No. Wag po ninyong iboboto yan dahil nakikita nyo naman ang sa show ni yung show ni isa sa mga Tolfo, doon sila sa mga mahihirap lang na may isyong kabit-kabit, pero ang pag-usapan ay korupsyon ng gobyerno, wala man lang silang masasabi, hindi man nila pinaglalaban yan kasi they are part of it. So wake up Filipino, it's time to speak up. Wag na po ninyo iboto mga kawatan.